Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at nandito tayo sa panibagong, unang episode ng, di ko alam kung ano tatawag ko dito, no? Pero putang ina, meron akong nakitang parang ito, ano ba to? Yung mga bali-balita. Alam nyo ba yung balitang hip-hop muna mga lodi? Parang ito yun. We're curious, Ito yung, creative, teka, putang ina kasing connected, ads to eh. and we're part of a large. Maangas pare. Tingnan nyo naman, putang ina, parang ang ginagawa nitong channel na to ay yung mga bali-balita. Tangina inaano niya. Parang ginagawa, kino-compile niya, di ko alam kung ano, basta mukhang maangas naman. um, Magbi-video reaction sana ako, kaso putang ina mukhang mabisa tong mga gantong episode, no? So, ano kaya magandang ipangalan dito? Ano na lang siguro to? Balitang Hip Hop Lodi episode 1. Diba? Putang ina, panis. So eto, tingnan mo naman yung mga title pare. Maangas diba? Zaito, ginawa na ang lahat, laylay pa rin ang performance. Putang ina. Looney, Mot, Sinyo, may dapat Looney, Mot, Sinyo, dapat may patunayan. Putang ina, di ba? Doon pa lang sa tatlong Looney, Mot, Sinyo na yan, puta, ano pa ba papatunayan ng mga yan? Mga mabibisa na yan, pare. Putang inang yan. So eto, pangalan niya ay Local Rapper PH. Putang ina, 177k subscribers na maangas. Manonood tayo ng mga pinaggagawa niyang balita. Tapos, tingnan natin kung ano ba yung mga bali-balita dito. Putang ina, nakikita ko nga yung mga pagbumukha ko rin dito. Nakikita ko rin, men. Putang ina, meron siya dito mga pagmumukha ko. So, ano ba? Nood lang siguro tayo ng mga tatlo. Tapos, sige, putang ina, ito ay balitang hip-hop mga lodi. Episode 1. Shoutout nga pala muna sa mga tropa sa taas. Putang ina, sila pa rin yan. Rooftop Cafe, Alpha Guard, Kilivi, at Crown Manila, Unhinged Clothing, Linya Linya, shoutout sa iyo Ali, Hype Beat, Kipapa Benji, Rayala, Egocentric, ang Black Manila, ano pa ba? Distinctive Clothing sa pinakamalupit na acid wash, Crown Manila ulit. Putang ina yan. Game na tayo mga pre. Let's go. Balitang Hip Hop mga lodi episode 1. Sa ito, ginawa na ang lahat, laylay pa rin ang performance, Looney, Mot at Sinyo. Di ba? Sa ito, ginawa na ang lahat, laylay pa rin ang performance. Putang inang yan. Dapat may patunayan sa magiging 3-way battle nilang. Ano? Looney, Mot at Sinyo, dapat may patunayan sa magiging 3-way battle nilang. Oo, tangina. Sa kakatapos lang na Unibersikulo 13 ng Flip Top ay Angas ng unibersikulo, no? Sa mga may mga tropa ba tayo ditong nakanood ng live? Kamusta? Tangina, ang lala daw nung Zaki Saint Ice, sabi nila. nangyari ang salpukan ng dalawang mahusay na komedyante sa pagitan ni Manda Baliw at Saito. Akala ko talaga ahon 15. Manda B versus Saito na eh. Uulan sana ng mga salitang burat, peklat, totole, kung yun ang nangyari. Papakita din sana namin sa'yo, boss, kung sino bang mas magaling sa amin ni Saito maglaro ng tae. Sa naging laban nga nila Manda Baliw at Saito ay tila marami ang nadismaya sa naging performance dito ni Saito. Gusto ko na matulog sana kaso naalala ko na naman yung ginawa ni Saito kanina. Madami din ako nabasang mga nabasang komento about dito. Kamusta ba yung ginawa ni Saito? Mamaya magla-live ako. Kamusta ba? Ano ba nangyari? Nag-choke ba? Kasi pakiramdam ko mukhang nag-choke yata. Ay, hindi naman to nag-choke. Baka nag-freestyle na naman, no? Pero yun, putangin na nanood pala si Sir Basilio, no? Dito nga ay tinalo siya ni Manda Baliw sa score na 5-0. Meron pa nga ako nabasa na parang main event Manda doon yung lumabas eh. Sa naging post nga ni Benji Rayala sa kanyang Facebook account ay tila nagpakita ito ng pagkadismaya sa ipinakitang performance ni Saito. Sa mga di nakakilala dito kay Papa Benji Rayala, siya yung may-ari ng Hypebeat. At ang ina pati siya nasa balita, no?
sabing post nga ay nagkomento dito si Saito na tila sinasabi ng MC na ginawa naman niya ang lahat, ngunit tila hindi pa rin naging maayos ang kanyang performance. Sayang ang performance ni Manda Baliw, sinayang lang ni Zaito. Sana ikaw lang lumaban, di mo alam sitwasyon sa taas, tagal ko di lumaro. Pedro Mercado Cannon. Junior, hindi mo din siguro alam ang sitwasyon ng mga nasa ibaba na nag-effort mapanood, kayo para maka-experience ng maayos na battle. Daming nagmamahal sa'yo na fans na nabigo, nakakahinayang lang. Kung tatanggap ka ng next na battle, sana yung kahit papano naghanda ka man bilang MC, dapat alam mo ang responsibility. Malaki respeto ko sa inyo. Wala naman masama sa sinabi ko. Totoo naman na nasayang ang performance ni Manda na kapag round mo ang dami ng naglalabasan na tao, sobrang nakakadurog. No hate, Zates, big respect pa rin sa'yo, Papa. Bounce back, marami kang napapasaya. Namimiss din namin ang preparadong Zaito. Ginawa ko lahat kaya nga sa lahat ng laban. Ito yung ginugulan ko ng oras at practice nagsarado. Ako ng shop 1 buwan. Putang ina, panira naman tong ano. Itong ano ba tawag dyan? Yung AI na nagsasalita. Kabisado ko na lahat. 1 linya lang tinisod lahat. Kagi no. So ibig sabihin baka di naman siguro. Di ko alam pero base dito na parang nagkalat si Zaito. Tapos yun, nasita siya ni Papa Benji Rayala. Pero kung mapapansin nyo, no, mukhang naghanda naman ng maigi si Zaito, no. Ginawa ko lahat, kaya nga sa lahat ng laban, ito yung ginugulan ko ng oras at practice. Nagsarado ako ng shop 1 buwan. Di ko alam kung bakit may naghahaha dyan, no, dyan sa mga comment na yan. Baka siguro, yun nga, karakter ni Idol Zaito, kaya kala ng lahat, putangin na, laging nagpapatawa. Tapos ito naman isa, parang kabisado ko na lahat, 1 linya lang tinisod lahat. Tangin na, yun yung mahirap, pare. Gago no. Sayang. Di kayo nanibago lang to si Idol Saito. Pedro Mercado Cannon Jr., Zait wag na. Una sa lahat, parte naman yan, may opinion lahat, lalo na sa battle rap. Andun lang yung nagabang talaga. Lahat dream match kasi yan eh. Kaya meron talaga at merong magsasalita. Ramdam din kita, kaya ka sumagot. Sabi mo nga, pag masakit umaray ka, pero tanggapin din natin ng maluwag kasi andito na tayo. Si ano pala to, no? Si Righteous One. Parte naman yan, may opinion lahat, lalo sa battle rap. Gagi, oo nga, no? Sa bagay, dream match din kasi talaga yung no? Yung Manda Baliw kontra Zaito. Tapos parang ganun yung nangyari. Putangin na, mahirap pag ganun, no? Lalo na ang daming madaming nag-i-expect dyan kay Zaito, saka comeback pa. Tapos yun, si Manda Baliw naman, putangin na, kilala naman natin na isa sa mga tarantadong tao. So, yun nga. Putangin na, lamig naman. So, yun. Di ko alam kung ano ba to. Pero sayang lang. Sa history nga ng Flip Top ay dalawang Tangin na, ano to parang change channel or ibang three-way battle pa lang ang nangyayari sa liga. At base sa mga fans ay wala pang three-way battle na nangyayari na tila lahat ng MC na lumalaban dito ay naka-100%. Dahil kadalasan nga ay may isang MC na tila laylay ang performance. Kaya, Tangin na. Si Bruce pa yung sample. Tangin na, bastos ng page na to. baka may oras na ngayon. Kaya, eto na. Talagang ikay user-friendly naman. Battle MC ka lang. Putangin. Sa naging reaction video nga nila Lanceta sa three-way battle nila Looney, Delo at Balakid ay sinabi dito ng MC na di umano dapat may patunayan sila Looney, Mot at Sinyo sa paparating o sakaling mangyari ang three-way battle nila. Parang, alam mo yan, May disconnect. may disconnect plus hindi nagtutugma yung oras nila na 2 minutes lang dapat usapan, mga ganun. Iba nag 4 minutes. Hindi ba maging dragging yan at maging risk sa both match-up team? Hindi naman siguro. Ayun nga eh, parang hirap mag-focus pag dalawa yung targetin mo eh. Ano, kalito lapit na ba? Putulin mo yung bala. Yung gilero ka. Ang inas. Pero sana, ayoko pa rin naman mag-ano pare. Parang wala pa kasing successful talaga na 3-way battle dahil dito may nag-choke. Sa pangalawa may nag-choke din. Sana, ano yun, dito papatunayan ni Mot, Sinyo at Looney kung ba't sila yung Dapat ng... apex predator doon. Putangin na, oo nga no. Putangin na, si Lanceta pala galing yun. Putangin na neto ni Lanceta. So si Lanceta pala yung rason kung bakit andun yun sa caption.
Pero ano ba? Pero kung ano, pero pakiramdam ko naman kung sakaling magsitapatan yung mga yan, Lunimot Sinyo. Tayo na sa bagay, parang halos lahat naman yata sila, no? Parang may history ng kalimot din. Mahirap kasi siguro talaga pag three-way, no? Tanginang yan, sayang. Pero mukhang masaya siyang experience. Naalala ko nung nagti-three-way battle si Fruzite saka si Tipsy D. Parang putangin na ang babangis nila. Lalo na yung sa yung Daytona, yung dalawa yung laban ni Zite. Putangin na ang lala nun. Parang kung di ako nagkamali, dapat magkasunod yun. After ng Fruz tapos M-Zite, sunod ka agad M-Zite Tipsy D. So ang ginawa ni Zite, parang pina-adjust niya na pangatlong labang kami ni Fruz para may boss makapagpahinga na ako, parang ganun. Putangin na ganun kalala pre, no? Ganun ka disiplina yung Pero mahirap yun kasi putangin na isang laban pa nga lang, after ng laban putangin na wasak na nga lang alay. Pero ewan ko ba? Ano ba pinagsasabi ko? Pero anyways, magpatuloy na ito. Mukhang patapos naman eh. Conclusion na sana Dalawa ang puso. sana hindi na lang mag three-way, at kung three-way man sana hindi katulad ng Or hindi one day event. hindi one day event, gawin nyo ng 3. Hindi, pero iba din kasi. Iba, parang Speaking of ganun, parang nangyari din, hindi ko alam pero mukhang yung konting run ko nung 2024, mukhang semi yun eh. Mukhang semi three-way yata eh. Hindi ko lang alam kung napansin nyo, no? Parang nakita ko lang base sa lineup kasi parang una, Vuelta Balentong naglaban kami ni Husky. Tapos sunod nung Gubat naglaban kami ni Batang Rebelde. Tapos nung Ahon naglaban si Husky tapos si Batang Rebelde. Parang ganun siguro yung tinutukoy nito ni Mot sa ni Lance, tapos itong tropa niyang si sino ba to? Sino kaya pwedeng kamukha nito? Tayo na, wala akong maisip. Pero yun, share ko lang. Pwede din siguro ganun, no? Para kung sakali magbuelta isa. Yun. Pwede. Tayo na, magandang ideya din kung sakali. Tayo na, malapit talaga to si Lance, no? Tayo nang yan. parang nagkaroon ng tournament sa loob ng isang event na Play in. shit, 1-0 na. Ay, tangina, 1-0 na. Ito na. Gagi, angas na. Tayo na isang pa nga tayo. Isang balitang hip-hop muna mga lodi. Back muna natin to. Eto, ano ba to? Eto. Ang naging performance Ito yung isa sa inano ko kanina. Kaso napanood. Tangin na, mamaya na yan. Napanood ko na yun eh. Tangin lang yan. Eto. Lip Cram posibleng ibigay ang laban kay K-Ram. Utang ina. Yan ang mga title, pre. Diba? Utang ina. Maangas, diba? Ano to? Lip Cram. Pero putangin na solid. Gusto kong shoutout tong page na to. No? Putangin na napaka-solid yung Yan. Goods yan. Putangin na, promote mo. Solid ka. So, tingnan mo yung title nito, pare. Lip Cram. Posibleng ibigay ang laban kay K-Ram. Putang ina. Sunod, Zaito. Hindi na apektuhan ng matatalim na bara. Putang ina. Pangis, di ba? Ano to dapat, pre? Ganda mag-title. Putang inang yan. Ay, gagi mo kamangas to. Page ni Boy Tapang, such na laparan. Ito yata yung mga nawala sa scatter eh. Tayo na mukhang interesting din yan eh. Pero, isang episode pa tayo na itong balitang hip-hop muna mga lodi bago tayo mag-reaction video. Lip Cram posibleng magparaya kay K-Ram. Putang ina. Tang ina, lakas maka-love story eh, no? Puta bangis. Saito hindi tinatablan ng matatalim na bara. Putang ina. Tang ina, bangis talaga nito mag-title ni local rapper. Isa nga sa ibinabatong issue kay K-Ram ang tila pagpaparaya nito sa mga battle, lalo na't kung malapit na kaibigan nito ang nakakalaban niya. Talagang panalo bawat linya, nagparte-parte sa kita, at kung tumalo sa'yo noon ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Si M-Side. Tumalo sa yung Si M-Side yung tumalo sa kanya. So naglaban si M-Side tsaka si Lip Cram. Ginamitan niya daw ng partida. So kaya siya flex. Okay, anong partida ulit? Kalimutan ko na. Di ba yung parang kaya pinagtindahan parang may handicap ka pa, di ba? Parang gano'n. Hindi, kung tama yung pagkakaalala ko, no, parang yung partida yata binibigay daw ni Lip Cram yung hindi siya nag-rebat.
Yun. Hindi ko binigay lahat, parang gano'n. Gano'n ba ginawa nila? Hindi ko alam. Parang hindi naman eh. Hindi naman. Sa naging prediction nga ni Lanceta at EJ Power sa paparating na laban ni Putang ina na itong Lanceta AJ Power na to. May reaction video. Tangina mo yan. K-Ram at Lipcram ay tila ibinibigay nila ang kanilang boto kay Lipcram dahil di umano daw mas angat ang mga bara ni Lipcram kumpara kay K-Ram. Dito rin ay tila napag-usapan nila ang ginagawa ni Lipcram na tila pagbibigay sa mga laban lalo na't kung mga kaibigan nito ang kanyang kalaban. Ito yung kinaapangamba ko sa laban na to. Ang may chance na di ba? May mga history sila nang hindi nag-prepare. Dahil magtropa sila, Magbibigay na lang yung isa. hindi magfi-freestyle sila. Alam mo yung freestyle kulitan? Baka ganun yung Yung parang Harlem versus One Lazy. yun. Ako, ito. Tayo na angas ni AJ Power, no? Putang ina nasa mundo. Anyways, about naman dyan sa dyan sa si Lipcram, pag hindi niya kaibigan, parang ramdam ko rin eh. Pag kaibigan niya, putang ina parang ilag siya sa ilag siya sa pukpukan, parang ganun. Kumbaga seryosohin niya pa rin, pero alam mong hindi siya yung classic Lipcram. Gets niyo ba? Parang ganun yung tingin ko kay Lipcram. Kasi unang-una yun nga, yung kay Aubrey, nakapagkwentuhan pa kami pagkatapos nun eh. Yun, kung yung kay Aubrey, parang bata pa nga daw si Aubrey, kasama niya na. Tas eto naman kay Ram, tingnan nyo, parang kung di ako nagkakamali, no, kung tama pa yung pagkakaalala ko, parang si Lipcram yata yung isa sa rason kung bakit nakapasok si K-Ram sa flip top. So etong Lipcram sa K-Ram na to, hindi ko lang alam kung classic ba o hindi. Kasi yun nga, magkaibigan sila. Saka yun, tamang parayaan sa battle. Ganun yung Hindi siya typical na parayaan, Pigil lang sa mga anggulo. Pigil sa gera. Parang ganun. Diba? Yun lang, share ko lang. Ko na lang quick and easy. Kung mag-freestyle man sila or maging preparado pareho, feeling ko si Lipcram, mas kaya niya humakot eh. Mas kaya niyang maging effective. Either way. Ako, malinaw din naman na Lipcram ako dyan ba? Pero Pagdating sa technical, pare, iba si Lipcram. Oo. Di mo ma-deny sa kanya, malakas siya sa comedy, naka-max stat siya sa comedy, at Solid sa mataas technical. din ang rating siya pagdating sa bars. Utangin na parang si EJ lang sa kasi Lanceta nag-uusap, no? Tangin na di nyo sinasali yung isa, Tangin na netong dalawang to. Lalo ngayon, nag-i-step up pa siya, pare. Nagpe-prepare siya. Actually, yun yung nakakatakot kay Lipcram kapag masyado siyang nagiging mapagbigay, parang gano'n. Para sa akin lang, parang dito sa battle na to, hindi isa yun sa factor na sisilipin natin. Dahil nga nagpipredict tayo. Kung isipin natin mabuti, si Lipcram masyado siyang mapagbigay sa kaibigan. Lalo pagdating sa battle, parang ilang beses niya nang ginagawa yun. Gagi, legit yun, men. Legit yun. Yun, totoo yun. Sa obserbasyon ko rin, ganun. Putang ina. Gagi kung sakali, no? Putang ina. Share, ba? Basta yun, yun din yung mga ibang obserbasyon ko sa sa mga past battles na ito ni Lipcram. Sana hindi. Sunod na laban pala, Lipcram versus Ban. Putang ina, hindi ko alam kung, putang ina, sana tumodo to si Undo. Pero sa tingin ko, totodo to si Undo. Kasi, yun nga, parang hindi ko alam kung magtropa ba sila, di ba, no? Hindi. Game tayo. Doon pa rin si Lipcram. May technical pa rin, may jokes pa rin. Pero hindi yun. Alam mong rich yung suntok, yung kumbaga parang pilit. Isa nga si Saito sa mga veteranong battle MC ang tumatak sa eksena sa pagiging komedyante nito. Sa naging reaction video nga ni Akata sa laban ni Saito kontra kay Tipsy D ay sinabi dito ng MC na tila hindi naging epektibo kay Saito ang matatalim na mga bara. Dito rin ay tila nagbibiro ang MC na gusto niyang manood ng live sa flip top. Matatalim na bara. Parang awkward eh. Pag binatel mo si Saito tapos galit na galit ka sa kanya. Medyo muntik maging ganun. Yung third round ni Tipsy, nung parang lumabas yung karakter na galit siya kay Saito. Na parang, yung kay Looney ba? Parang gusto ko rin panoorin yung Looney Saito ha. Brutal ba si dun? Si Looney dun? Ewan ko kasi parang hindi effective kay Saito yung papatayin mo siya eh. Ba't mo papatayin si Saito? Ayaw mo ba maging masaya? Ba't mo papatayin si Saito? Huwag mong papatayin. Patawanin mo kami forever. Ewan ko lang.
Pero yeah, hirap din kalaban yun sa ito, no? Dapat mga kalaban talaga yun, mga badang, mga, ayun, Manda Baliw. Di ba may laban nga sila ngayon, no? Ngayon yun, Sabad, di ako makanood ng live. Kaya, ito, tamang review na lang. Para sa flip top, baka pwede nyo na akong pabalikin para manood lang. Hindi, joke lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Maghihilom din yan at mawala kayo ng pakialam. Ina nito niya si Rap. Badang nilinaw na wala siyang problema sa flip top. Okay. Ano, pati mga gantong balita, no? Baka pinagsisisihan mo sa pagpasok sa flip top mo. Wala namang pinagsisisihan diyan, normal naman. Actually, hindi naman naging problema ang flip top eh. Ang problema yung nagka-issue ako at kinupal ako ng mga MC hanggang ngayon dahil sa issue ko. Pero in the first place, pag tinanggal mo yung issue ko, wala namang masama. Kahit hindi naman nila ako sasabihan ng balo, kundi ko sila ng mga nakaaway, hinihimay nila yung mga linya ko. Pero dati wala namang ganun. So yun, tangina, tapos na ang ating unang episode. So mukhang maangas to, no? Parang nonood ako ng mga daladalwa. Paggagawa ko ng reaction video, kumbaga pampainit. So maraming salamat dito, local rapper Buki ng ina kung ano ba yun, nakalimutan ko na. At maangas to. Meron pa akong isang napanood, putang ina, yung nawala ng mga Facebook. Putang ina, mukhang maangas yun ah. Kumbaga, wag muna tayo mag-battle review, no? Cut ko na to mga pre, upload ko to, tapos gagawa pa ako ng isa. Salamat sa panonood mga kaibigan.